Malamig ang hangin dito sa Baguio. Yung tipong kahit nakabalot ka na sa jacket, may pumapasok pa ring lamig na parang gusto kang yakapin. Pero sa totoo lang, mas malamig ang mga gabi ko nitong mga nakaraang taon. Hanggang sa dumating yung araw na nakilala ko ang albularyong nagpainit sa puso kong matagal nang nanlalamig. Ako nga pala si Marco, 27 years old, taga Metro Manila. Pumunta ako dito sa Baguio, hindi para magbakasyon, kundi para tumakas mula sa trabaho, sa gulo, sa puso kong pagod na. At ang sabi ko, 1 buwan lang, magpapahinga, magpapakalayo, magpapagaling. Pero hindi ko alam na may magpapagaling pala sa akin ng higit pa sa inaasahan ko. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na transient house. Malapit sa isang kakahuyan. Madalas daw na may nag-aalay ng mga bulaklak doon. May nagdadasal, may nagpapagamot. May albularyo kasi dyan, sabi ng isang caretaker na si Manang Letty. Guwapo pa, dagdag pa niya sabay kindat. Hindi ko pinansin. Wala ako sa mood para sa kahit anong guwapo, basta gusto ko lang ng katahimikan. Pero noong hapon na yun, hindi pala ako makakaiwas. Habang naglalakad ako papunta sa trail para magpahangin, napansin ko ang isang lalaking nakaupo sa isang malaking bato. Nakapikit, may hawak na dahon ng sambong, at parang may binubulong na kung ano. Nakasuot siya ng makapal na jacket, long hair na nakatali, at may simpleng mga beads, bracelet sa kamay. Mukha siyang luma pero moderno, na parang may sariling mundo. At ang kapal ng mukha ko dahil napatingin ako ng matagal. Hanggang sa bigla siyang tumingin pabalik, diretso, parang alam niyang pinagmamasdan ko siya mula pa kanina. At ang sabi niya, "Masakit ang ulo mo?" Napatras ako. At ang sagot ko naman, "Ha? Paano mo nalaman?" Tumayo siya, lumapit, hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang pero may bigat. Napansin ko yung mga mata niya, kulay tsokolate na parang laging may alam na hindi mo sinasabi. Namumugto yung mga mata mo, mabigat yung hininga mo, at inuubo ka nang hindi mo pinapansin. At eto nilapag niya ang sambong sa palad ko. "Ilaga mo, 3 tasa. Uminom ka bago matulog." Wika niya. Nagblink lang ako at ang sabi ko naman, wait, sino ka ba?" Gumiti siya, yung tipong ngiti na mainit kahit nagyayelo ang hangin sa paligid. "Ako si Miguel, albularyo." At ayun, parang may kung anong kumalabit sa dibdib ko. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan, pero hindi ko rin alam kung bakit parang gusto ko siyang paniwalaan. Pag-uwi ko, tinitigan ko yung hawak kong sambong. Pinag-iisipan ko ng matagal kung gagawin ko ba yung sinabi niya, pero sa sarili ko, hindi ko maintindihan kung bakit gusto kong sundin. Siguro dahil sa paraan niyang tumingin, yung parang hindi ka niya kinikilatis pero nakikita ka niya. Naglaga ako, oo. Natawa din ako sa sarili ko. Ako to, si Marco na modern guy, corporate slave. Bigla na lang sumunod sa sinabi ng kung sinong lalaki sa bundok. Pero pag inom ko, parang gumaan yung dibdib ko. At kinabukasan, wala na yung sakit ng ulo na ilang linggo ko nang kaaway. At ayun na,
Doon ako nagsimulang kabahan. Bakit gumana? O baka dahil sa kanya? Bumalik ako sa trail kinabukasan, hindi para magpahangin kundi para hanapin siya. At ayun siya, nakatayo, parang hinihintay ako kahit siguradong hindi naman. At ang tanong niya, kamusta ang ulo mo? At ang sagot ko naman, wala na. Kaya bumalik ako para magpasalamat. Tumango siya, simple lang pero naramdaman kong may kung anong dumikit na connection sa pagitan naming dalawa. Marami ka pang sakit na hindi mo tinatapatan. Sabi niya kahit malamig ang hangin, mainit yung tono niya. At ang sabi pa niya, yung sakit mo, hindi pisikal. Napahinto ako at ang sagot ko naman, hindi mo ako kilala. Ngumiti siya ng seryoso at misteryosong paraan. At ang sabi niya, hindi mo kailangang makilala para makita. At doon unti-unting lumamig ang hangin sa paligid. Pero yung puso ko, parang unti-unting umiinit. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng Baguio o sa init ng presensya ni Miguel. Pero mula nung araw na nagkausap kami, hindi ko na siya maalis sa isip ko. Para bang may iniwang marka, hindi sugat, kundi parang tinta na hindi mabura-bura. Siguro dahil ang hirap kalimutan ng isang taong nakikita ka kahit hindi mo siya kilala. Kinabukasan, maaga ako naglakad papunta sa trail. Hindi ko aaminin, maski sa sarili ko, pero umaasa akong nandun siya. At oo, andun nga. Nakasandal siya sa isang pine tree, nakapikit. Hawak ang maliit na bote na parang may langis. At kahit malayo pa lang ako, bigla siyang nagsalita. Hindi ka nakatulog ng maayos kagabi. Wika niya. Napahinto ako. Huy, anong klaseng pakiramdam yan? May CCTV ka ba sa utak mo? Napangiti lang siya. At ang sabi pa niya, tao lang ako, maraming nararamdaman. At ito lumapit siya. At ang lapit-lapit namin, yung lamig ng hangin biglang naging parang usok ng kape. Mainit at gumuguhit. Inaalala mo yung iniwan mo sa Maynila? Wika niya, hindi tanong, stating facts. At inaalala mo rin ako, dagdag pa niya. Nagpantig yung tenga ko. Sabi ko, uy, sandali, bakit kasama ko dun sa dalawang yun? At eto, tumingin siya ng diretso sa akin. Parang lumulubog ako sa mga mata niya. At ang sabi niya, kasi ako yung hindi mo gustong alalahanin pero ako rin yung hindi mo kayang iwasan. Napalunok ako. Anong klaseng albularyo to? May espesyal bang gayuma sa boses niya? Umupo ka, sabi niya. Sumunod ako. Hindi ko alam kung bakit dali-dali na para sa akin kung sundin lahat ng sinabi niya. Pinatak niya yung langis sa palad at ipinahid niya sa sentido ko gamit yung daliri. Mainit, magaan, tapos may kakaibang pakiramdam. Hindi kiliti, hindi rin kaba. Parang paghilom na hindi ko hiniling pero kailangan ko pala. Hindi lang ulo mo ang pagod. Bulong niya habang pinipisil yung pagitan ng kilay ko. Pati puso mo rin. Wika pa niya. Napapikit ako. At ang sabi ko, hindi mo naman kailangan sabihin lahat, Miguel.
Kailangan. Wika niya na may din sa boses. At ang sabi pa niya, kasi mas gusto kong gumaling ka. At ito hindi ko mapigilang sabihin, bakit? At ito, tumigil siya, tumingala na parang may sinasalong hangin. At ang sagot niya, at bakit hindi? May mga taong dumarating dahil kailangan mo sila. Hindi mo sila hanapin, pero andyan sila. Pagkatapos niya akong gamutin, nagpaalam ako agad. Ayoko kasing makita niya kung anong sinisimulang mabuhay sa loob ko. Yung ayoko sanang mabuhay, pero ayaw ding mamatay. Kaya pag uwi ko, nagkulong ako sa kwarto, pero ang problema, ang lamig ng hangin at mas malamig kapag hindi ko naririnig ang boses niya. Kinabukasan, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako babalik. Pero alam mo yung irony? Ako yung unang pumasok sa trail. At ayun siya, nakaupo parang hindi man lang umalis doon buong gabi. Akala ko hindi ka babalik, sabi niya. Tahimik lang ako. At ang sabi ko, hindi ako babalik saan pero lumakad yung paa ko. At ito lumapit siya sa akin, hindi mabilis, hindi rin mabagal, pero halos marinig ko na yung tibok ng puso ko. Oh, kaya? Sabi niya sabay ngiti ng bahagya. Tinawag kita ng hangin. Mabilis yung tibok ng puso ko na parang may kalabaw sa dibdib ko. Pero nang umabot siya sa harapan ko at hinawakan yung pulso ko, bigla itong kumalma. Relax. Nandito lang ako. Bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero hinayaan ko siyang hawakan ako. Hinayaan ko siyang maramdaman yung init ng palad ko na kumukontra sa lamig ng paligid. Hinayaan kong pansamantalang gumaling ang isang bahagi ko na matagal ko nang hinahayaang masira. At doon ko naramdaman na hindi ito basta pagkahumaling, hindi ito crash, hindi ito libog. Ito yung hindi mo pa nararamdaman pero matagal mo nang hinihintay. Isang hinuhulaan na unti-unting nagiging katotohanan. May mga araw talaga na hindi mo alam kung mas malamig ba ang hangin o yung nararamdaman mo kapag lumalapit siya. At sa Baguio, kung saan parang laging nakalutang ang usok ng hininga at damdamin, mas mahirap itago ang totoo. Lalo na kapag ang totoo ay unti-unti na palang sumusulat ng sarili niyang kwento sa puso mo. Ganito ang mga araw na to. Kasama ko ulit si Miguel sa isang gilid ng trail. Tahimik siya habang nagtitimbang ng mga dahon gamit ang palad. Parang pintor na pumipili ng tamang kulay. Ako naman hindi mapakali. Hindi dahil awkward, hindi rin dahil nahihiya. Dahil ang daming tanong sa utak ko na hindi ko alam kung dapat ko bang itanong. Miguel, sabi ko. Hindi siya tumingin pero nagsalita siya. Alam ko may iniisip ka, wika niya. Kaya ang sabi ko naman, kung alam mo pala, sagutin mo. Napatawa siya ng konti, hindi malakas, yung sapat lang para uminit lalo pa ang lumalamig na hangin. Ano ba yan? Yung gusto mong malaman, tanong niya sa akin. Huminga ako ng malalim at ang sabi ko, bakit mo ginagawa to? Yung pagtulong sa akin. Hindi mo naman ako kilala. Doon lang siya tumingin sa akin ng diretso. Walang hiya-hiya.
walang takot, walang iwas. At ang sagot niya, hindi mo kailangan maging kilala. Kailangan mo lang maging totoo. At eto, naglakad kami papalayo sa trail papunta sa parang maliit na bukirin na puno ng pine needles sa lupa. Tahimik kami pareho, pero yung tahimik na parang inaantay ang isa't isa na magsalita. At ang sabi niya, Marco, may dapat kang malaman. Doon ako napahinto. Biglang lumamig yung bato ko. Ang daming pwedeng kahulugan nun. Tumayo siya sa harap ko. Parang may tinatapat ang hangin sa pagitan namin. At ang sabi niya, hindi ako albularyo dahil gusto ko. Albularyo ako dahil kailangan ko. Nagtaas ako ng kilay at ang sabi ko, teka, may pagkakaiba ba yun? At ito, ngumiti siya ng pilit. Sabi pa niya, malaki. Umupo siya sa isang tuod at humiga ng malalim. At ang kwento niya, may sakit yung lola ko eh. Siya yung nagturo sa akin ng lahat, pero ngayon, ang hirap niyang pagalingin. At ito, tila ba may kumurot sa dibdib ko. At ang sabi ko, gusto mo ng tulong? Umiling siya at ang sabi naman niya, hindi yun yung kailangan ko. At ito, naghintay ako, tahimik. Biglang may nagsalita. Hindi yung hangin, kundi yung puso ko siguro. Anong kailangan mo, Miguel? Tumingin siya sa akin. Yun yung tingin na hindi panggamot, hindi pang alaga, kundi pang obligasyon. Tila ba pag-amin? At ang sabi niya, isang taong hindi ako tatratuhin na parang tagapagligtas, kundi tao lang kagaya mo. At doon ko naramdaman ng biglaan pero banayad na paglayag ng damdamin ko papunta sa isang direksyong hindi ko inaasahan. Hindi siya santo, hindi siya banal, hindi siya himala. Isa lang siyang tao at gusto niyang may tumingin sa kanya ng ganun. At sa lahat ng nakatingin sa kanya, ako yung nandito. Marco, sabi niya, nang bahagya siyang tumayo, papalapit sa akin. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang lahat ng pine trees nakikinig. May sinimulan tayong hindi mo pa tinatanggap. Pero naririnig mo. Sabi niya. Hindi. Sagot ko agad. Nararamdaman ko. At ito, natigilan siya. Nagbuka siya ng mata niya ng konti. At hindi niya akalaing aamin ako. Pero hindi pa ako tapos. At ang sabi ko, takot ako. Pero hindi kita kayang iwasan eh. Dahan-dahan siya kumiti. Yung tipong may konting tuwa, konting sakit. Pero mas maraming pag-asa. At ang sabi niya, mabuti. Kasi ako rin. Hindi niya ako hinawakan, hindi rin ako lumapit. Pero ang pagitan namin lumiliit. At yung lamig na dati kong kinatatakutan, parang biglang naging kaibigan ko na ngayon. Kasi sa tabi niya, kahit malamig ang hangin, hindi malamig yung pakiramdam. At unti-unti kong naramdaman na yung bagay na hindi sinasabi ng hangin, sinasabi niya. May mga gabing kahit gaano kalamig ang bahagyo, mas malamig pa rin yung tanong sa loob mo.
Pero minsan, isang tao lang sapat na para pahupain ang ginaw. Kahit hindi niya hawakan ang balat mo, kahit hawakan niya lang ang katahimikan mo. Nang gabing yun, doon ko naranasan ang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Ang hindi pag-iwas. Nag-text si Manang Leti habang kumakain ako. Marco, andito yung Miguel. Hinahanap ka. Parang biglang lumamig yung tinola ko. Bakit siya naghahanap sa akin? May nangyari ba? Pagbukas ko ng pinto, ayun siya. Nakatayo sa tabi ng pine tree sa labas ng transient house. Naka-hoodie pero halatang pagod. May hawak siyang maliit na bag na may dahon at langis. Miguel, tanong ko. Ano ginagawa mo dito? Hindi siya ngumiti. Hindi rin nagbiro tulad ng dati. At ang sagot niya, may kailangan ka. At kailangan ko ring makita ka. Nagulat ako. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa paraan ng pagkakasabi niya na parang matagal na niya tong tinatago. At ang sabi niya, umakyat ka. Doon tayo sa rooftop. Sumunod ako. Hindi dahil sa utos, kundi dahil naramdaman kong may mabigat siyang dinadala. Pagdating sa rooftop, umihip ang malakas na simoy ng hangin. Kita ang mga ilaw ng Baguio na parang bituin na nahuhulog sa lupa. Umupo siya sa gilid, ako naman sa tabi niya. Miguel, may masama bang nangyari sa lola mo? At ito, huminga siya ng malalim at ang sagot niya, oo, lumalala. Napayuko siya. Ngayon ko lang siya nakita ng ganun. Mahina, halos parang bata. Hindi albularyo, hindi manggagamot, hindi misteryoso. Tao lang, nasasaktan, napapagod, natatakot. At ang sabi pa niya, hindi ko alam kung kaya ko pa siyang paggalingin. Doon ko naramdaman yung bigat niya. Hindi niya ako dinala dito para magpagamot. Dinala niya ako dito dahil kailangan niya ng kahit sinong hahawak sa gabi niya. Kaya hinawakan ko yung balikat niya. Hindi mahigpit, hindi pilit. Miguel, hindi mo kasalanan kung hindi mo kayang paggalingin ng lahat. At ito, dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At ang sabi niya, kaya ko kasing paggalingin ng iba eh. Pero bakit siya hindi? At ang sagot ko, kasi hindi lahat ng sakit ginagamot. May mga sakit, tinititigan lang, pinagsasaluhan. At ito, natahimik siya. Pero ramdam ko, naintindihan niya. Miguel, huwag kang matakot sabihin kapag hindi mo na kaya. Bulong ko. Lumingon siya, hindi siya ngumiti, hindi rin lumuha. Kundi yung kamay niya na inabot niya yung kamay ko ng marahan pero sigurado. At sabi niya na halos pabulong, Marco, pwede ba kitang sandalan? Wala nang pag-iisip, wala nang pagdududa. Oo. At doon sa gitna ng lamig ng Baguio, hinayaan kong mahulog ang ulo niya sa balikat ko. Hinayaan kong maramdaman niya ang bigat niya. Hinayaan kong maging init niya kahit panandalian lang. Hindi yung yakap, hindi rin halik, pero mas malalim pa kaysa doon. Kasi hindi katawan ng hawak ko, kundi yung tiwala. Ang tiwala na mas malambot pa kaysa sa balat. Mas marupok kaysa sa puso. Mas mahal
kaysa kahit anumang hiling. Maya-maya tumingala siya at ang sabi niya, "Salamat." At ang tanong ko, "Para saan?" "Sa hindi pag-alis," wika niya. Kaya itong ngumiti ako. Sabi ko pa, "Ewan ko ba pero ang lamig-lamig dito. Pero pag andito ka, hindi ko magawan tumakbo paalis." Napangiti siya, puno ng pagod pero may sinag ng buhay. "Marco, hindi kita hihilahin sa mundo ko pero kung pipiliin mong pumasok, hindi kita iiwan." At doon biglang tumahimik ang hangin na parang nakikinig. At ako, hindi ko na tinanggi. At ang sabi ko, ano bang silbi ng malamig na lungsod na to? Kung hindi ko hahayaang painitin mo rin ako. At doon siyang ngumiti. Yung ngiting may pag-asa, may pasasalamat, at may simula. Hindi ko alam kung anong mas nakakakaba. Yung lamig ng Baguio, pag madaling araw, o yung katahimikang bumabalot sa pagitan namin ni Miguel, na parang parehong naghihintay kung sino ang unang aamin. Pero isang bagay ang malinaw. Habang lumalalim ang gabi sa lungsod na puno ng pine tree, mas lalo ring lumalalim ang kung anumang nabubuo sa pagitan namin. At ngayong umagang ito, doon ko unang naramdaman na may hinihila na akong hindi ko kayang iwasan. Maaga pa, yung hamog halos nakasabit pa sa braso ko habang naglalakad ako papunta sa trail. Wala akong inaasahan pero nandun siya. Nakatayo, di ko mamangalabi. Hawak ang mainit na tasa sa mug na may nakasulat na "Healing takes time." "Miguel, ang aga mo ngayon na?" tanong ko. At ang sagot niya, "Hindi ako nakatulog eh." Mababa pero hindi malungkot kundi may kakaibang sigla. "Bakit?" Wika ko. "Kasi may gusto akong sabihin sa'yo." Wika naman niya. Ayun na naman, yung kaba na hindi mo alam kung itatago mo ba o dapat mo bang yakapin. Umupo kami sa bench sa ilalim ng mga pine tree. Walang usok ng usapan pero may usok ng lamig sa pagitan ng hininga namin. At ang sabi niya, "Marco, kahit anong pilit kong iwas, bumabalik ako sa'yo." Napatawa ako ng mahina. Sabi ko naman, "Ano ba yan? Parang ako yung multo." At ito umiling siya. Sabi niya, "Hindi, ikaw yung init." At doon talaga ako natahimik. Kasi hindi ako sanay tratuhin na parang kailangan. Sanay akong maging pabigat, hindi sandalan. Pero ito yung taong halos di ko kakilala ng isang buwan at sinasabi niya yun. At ang sabi ko, "Miguel, hindi ako sigurado kung anong nakikita mo sa akin." At ang sagot niya, "Hindi ko rin sigurado eh. Kaya nga ako lumapit kasi gusto kong malaman." At ito humigop siya ng tsaa. Ako naman humigop ng hangin. At teka. At ito tumingin siya sa akin. Teka. Sigurado ka ba na hindi ka aalis? Kasi kung aalis ka rin, ngayon pa lang sabihin mo na sa akin. At ito napangiti ako ng mapait. Sabi ko, kung aalis ako Miguel, hindi ako babalik dito araw-araw.
At ito, tumingin ako sa pine trees na naglalagas ng mga karayom sa lupa. Sumandal siya sa likod, napapikit, na parang nabunutan ng bigat. Naglakad kami pababa ng trail. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa pag-ibig. Hindi namin pinipilit ang mga salitang hindi pa handang isulat. Pero ang tahimik namin paglalakad, yun na mismo ang pag-amin. Sa bawat hakbang, umiikot ang usok ng lamig sa amin. At sa gitna nun, may init na hindi nakikita pero ramdam ko sa pagitan ng mga daliri namin na ilang ulit nang nagtatangkang magdikit. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Hinawakan ko ang kamay niya. Dahan-dahan, parang hinihingi ko muna ang permiso sa hangin. Hindi siya tumingin, hindi rin ko mawala. Hinawakan niya rin ako pabalik. Mas mahigpit, mas sigurado. At doon ko nalaman na ito na yung sandaling hindi ko na kayang itanggi. Hindi ko na kayang itago, hindi ko na kayang takbuhan. Doon ko natagpuan ang puso ko sa gitna ng usok at lamig ng pine trees. At nandun siya, si Miguel. Tahimik, pero hawak ako. Pagdating namin sa clearing, huminto siya, tumingala sa langit. Umawak sa kamay ko na parang baka mawala ako kung bibitaw siya. At ang bulong niya, "Marco, kung masakit ang mangyari sa dulo, handa ka ba?" At eto, huminga ako ng mahaba. At ang sagot ko naman, "Oo, basta ikaw yung kasama ko sa gitna." At etong ngumiti siya at naramdaman ko, kahit buong mundo yung lumamig, may lugar na hindi mauubusan ng init. Yung lugar sa pagitan namin. May mga sandaling kahit malamig ang hangin, mainit ang dibdib. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang taong unti-unti nang nagiging tahanan mo. At sa Baguio, kung saan minsan usok ang hininga at minsan usok rin ang damdamin, mas nararamdaman mo kung gaano ka kaswerte o kung gaano ka katakot. At ngayong araw na to, pareho kong naramdaman ng dalawa. Maaga akong nagising, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tawag ni Miguel. "Marco," sabi niya halatang bagong gising. Pabulong, parang ayaw gisingin ng mundo. "Pwede ka bang pumunta dito ngayon?" Wika pa niya. Napabangon ako. "Ano nangyari?" tanong ko. "Wala, gusto lang kitang makita," sabi niya. Para akong nabuhusan ng mainit na tsaa. Ganong klase. At ang sagot ko, "Bigyan mo ko ng 10 minuto." At ito, tumakbo ako papalabas ng transient na parang tanga. Pagdating ko, nandun siya sa porch na maliit nilang bahay sa tabi ng pine forest. Nakapayong, hoodie, nagkakape, nakaupo. Pero paglapit ko, hindi siya nagsasalita. Hinila niya ako diretso ng mahigpit at mainit. At niyakap niya ako. Yung yakap na hindi pampainit, hindi pampalakas, kundi yung yakap na parang takot siyang mawala ako. "Miguel, anong problema?" Bulong ko habang nakapatong ang baba ko sa balikat niya. Humigpit ang yakap niya bago siya sumagot. "Nagpunta dito si Mama kagabi. Sinabi niyang kailangan ko nang bumalik sa La Union. Kukunin na daw nila ako. Hindi daw bagay sa akin nung pagiging albularyo." At ito, huminga siya ng mabigat. Kumalas ako at tinignan ko siya ng diretso. "Ayaw mo,"
Tanong ko. Hindi. Wika niya ng matatag at hindi nagdududa. At ang tanong ko, bakit? Tumingin siya sa akin na mas malinaw. Ang mga mata niya may galit, may sakit, pero mas maraming determinasyon. At ang sabi niya, kasi dito ako nagiging ako eh. At bago ko pa mapigilan ng tanong ko, dahil ba nandito ako? Tumigil ang mundo. Pati hangin parang nag-hold breath. Hindi siya sumagot pero nginitian niya ako. Yung ngiting hindi mo sasabihin pero ramdam mo. Oo ang sagot niya. Hindi niya lang binigkas. Pinaupo niya ako sa tabi niya. Naghalo ang singaw ng kape at hamog ng umaga. At ang sabi niya, kaya kita pinatawag kasi ayokong malaman mo to sa huli. At ang tanong ko naman, ano ba talagang plano mo? Huminga siya ng malalim. At ang sabi niya, kung pipilitin nila ako umuwi, baka hindi ko mapigilan. At doon pumasok ang sakit. Hindi dahil mawawala siya, kundi dahil ngayon ko lang naramdaman kung gaano siya kulong sa dalawang mundo. Yung mundong ginusto niya at yung mundong gusto siya pabalikin. Napayoko ako. At ang sabi ko, gaano katagal? At ang sagot naman niya, hindi ko alam eh, pero hanggang kaya kong manatili dito, mananatili ako sa'yo. Miguel, sabi ko, mahina pero malinaw. Ayoko mawala ka, pero ayoko rin masaktan ka dahil sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko at grabe yung init. At ang sagot niya, hindi ikaw yung sakit, Marco. Ikaw yung dahilan kung bakit kaya ko pa. Hindi ko alam kung ano ang dapat sagutin. Hindi ko alam kung dapat ko bang ituloy o umatras o magpakatanga na lang sa gitna. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ayoko siyang pakawalan. Kaya dahan-dahan kong hinila ang kamay niya para pumasok ang ulo niya sa balikat ko. At doon kami tumagal, tahimik, magkahawak, magkadikit ang pisngi. Hindi halik, hindi yakap lang, pero mas malalim kaysa doon. At doon ko naramdaman, masarap na masakit mahalin ang isang taong hindi mo alam kung hanggang kailan mo makakasama. Pero mas masarap ang piliin siya, kahit masakit. Malamig ang Baguio ng araw na yon. Yung lamig na parang kayang magpabagsak ng tapang ng kahit sinong lalaki. Pero sa kabila nun, ako si Marco. Lumalaban sa init na unti-unting ibinabalik ng presensya ni Miguel sa buhay ko. At eto na nga, umuwi siya. Pagbukas ng pintuan ng lumang bahay namin, naamoy ko agad yung pabango niyang kilalang kilala ko. Yung tipong kahit nakapikit ako, kaya kong sundan kung nasaan siya. Nakatayo siya malapit sa hagdan. Hawak ang maliit na supot ng mga pasalubong. Marco, Miguel? Ayun, dalawang pangalan, dalawang buhay, dalawang taong parehong takot, pero parehong umaasa. Lumapit siya. Hindi ako nakagalaw at nung nasa harap ko na siya, napansin ko, hindi na siya yung Miguel na bigla nilang nawawala. Yung Miguel na pinipili yung katahimikan imbes na ako. Mas kalmado siya pero sa likod ng mga mata niya, may bigat ng isang desisyong matagal nang gustong ilabas. At ang tanong niya, pwede ba tayo mag-usap? Tumango lang ako. Umupo kami sa porch.
Nakalapat yung takong namin sa malamig na sahig. Nakahawak ako sa mug ng mainit na tsaa at siya naman ay may bitbit na strawberry jam na parang ahlay sa katahimikan ng gabing yun. Marco, sorry kung nawala ako ng ganong katagal. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang mag-sorry kung hindi mo pa kaya, Miguel. Pero sana sinabi mo man lang. Tinapik niya ang mesa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tindi ng emosyon na matagal na niyang kinulong. Natakot ako. Natakot ako ipakita sa iyo yung pinaka-sensitive na bahagi ko. Yung pagiging albularyo, yung mundong ginagalawan ko, yung mga responsibilidad na hindi ko pwedeng takbuhan. Akala ko kapag pinili kita, magiging pabigat ako sa iyo. Napangiti ako, pero yung ngiti parang may kirot. Miguel, hindi kita hinihiling na pumili. Ang inihingi ko lang kapag pagod ka, kapag hirap ka, kapag natatakot ka, sana ako yung unang taong malalapitan mo, hindi yung iiwasan mo. Tahimik siya, tahimik rin ako. Hanggang sa maramdaman ko yung kilalang init sa pisngi ko, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa hinawakan na niya yun. At ang sabi niya nang walang pag-aalinlangan, walang takot at walang pag-urong, Marco, mahal kita. Mahal kita at ayokong itago pa. Napapikit ako. Hindi dahil dramatic pero dahil ilang buwan kong hinintay ang sandaling to at ngayong heto na parang ayoko nang dumilat. Baka maglaho pa. At ang bulong ko, sige Miguel, sabihin mo lahat. Inabot niya yung kamay ko, mahigpit, na parang ayaw niyang pakawalan. Kung papayag ka, gusto kong ipasok ka sa mundong ginagalawan ko. Gusto kong malaman mo kung bakit ako kailangan umalis noon. At bakit babalik ako ngayon dahil ikaw yung gusto kong kasama, Marco. Hindi pansamantala, hindi lingid sa gabi, kundi panghabang buhay. At sa unang pagkakataon, nakita ko yung Miguel na walang takip, walang pag-iwas, walang takot sa sariling emosyon. Tinapat ko yung noo ko sa noon niya. Miguel, kahit anong meron ka, kahit anong dala mo, tatanggapin ko. Kung albularyo ka, edi albularyo yung mamahalin ko. At doon siyang ngumiti. Yung iting bihira, yung iting parang may sinag ng araw sa gitna ng malamig na hangin. At ang sabi niya, salamat. Simula bukas, sasamahan mo ako sa una kong gagamuting pasyente matapos akong bumalik. Napakagat ako sa labi. Sabi ko, so, assistant mo na ako ngayon? Napatawa siya. Hindi assistant. Kasama. At doon ko na-realize, sa Baguio, kung saan malamig ang hangin, kung saan ang bawat hininga ay parang usok na nagiging alaala, may dalawang lalaking handang nang harapin ang mundong matagal silang nilunok. At ngayon, sabay na silang hihinga. Malamig ang umagang yun, yung tipong bawat hinga mo may usok. Pero ako, mainit ang dibdib. Hindi dahil sa tsaa, kundi dahil sa katotohanan kasama ko na ulit si Miguel. Kasama ko habang naglalakad kami sa masikip na daan papunta sa isang lumang bahay.
At ang unang pasyente niyang gagamutin mula nang bumalik siya. Tahimik kami paglalakad pero hindi awkward. Yung tahimik na puno ng kumpiyansa at pagkakaintindihan. At ang tanong ko, mabigat ba yung gagamutin natin? Pinisil niya yung kamay ko para sinasabing huwag kang matakot. Hindi naman, batang nilalagnat pero hindi gumagaling. Kailangan ko lang ng konting gabay at ng kasama. Sabi niya sabay tingin sa akin na may lambing at parang yakap. Napangiti ako. At ang sabi ko, kasama mo ko kahit saan. At tinapik niya ulit yung kamay ko. At ang sabi naman niya, alam ko. Sa loob ng bahay, amoy dahon, langis at usok ng insenso. May batang nakahiga, umiikot ang mangilang-ilang bulaklak sa ulo na parang prutas sa ritual. Kinakausap ni Miguel yung nanay ng bata habang nakatayo lang ako sa gilid, tahimik na nakamasid. Pero kahit bago sa akin ang mundong to, hindi ako natakot. Kasi andun siya. Kasi kasama ko siya. Lumapit si Miguel sa bata. Marahang idinampi ang palad niya sa noon nito. Sabay bulong ng mga salitang hindi ko kilala pero parang hangin sa isla. Malinis, malamig at totoo. Tumingin siya sa akin. At ang sabi niya, Marco, abot mo yung bote. Iniabot ko. Para akong intern sa ospital. Pero may halong kilig dahil ang pogi niya habang seryoso. Pagkatapos ng ilang minuto, parang milagro, humupa yung lagnat ng bata, gumaan ang paghinga. Napaiyak yung nanay, halos yakapin si Miguel pero ngumiti lang siya at tumingin sa akin. At ang sabi niya, kasama ko kasi, mas magaan kapag may taong nagbibigay ng lakas. Kinagat ko yung labi ko para hindi ngumiti ng sobrang laki. At ito, pag-uwi namin, pagpasok namin, bigla niya akong hinarap. Walang babala, walang pasabi. At ang sabi niya, Marco, gusto ko sanang sabihin sa ito nung matagal na, pero dati hindi ako handa. At ito, lumapit siya at naramdaman ko agad yung init ng palad niya sa pisngi ko. Kontra sa lamig ng hangin sa labas. Sabi pa niya, mahal kita. Hindi na ako halis. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako matatakot sa kung ano ako. Dahil ikaw yung tahanan ko. Hindi ko na napigilan. Niyakap ko siya. Yung yakap na hindi mabilis, hindi marahas. Yung yakap na may pangakong hindi maglalaho. Miguel, mahal din kita. At kahit ano pang dalahin mo, ritual, gamot, lihim, responsibilidad, kakampi mo ko hanggang dulo. At bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako sa gitna ng lamig, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng mundong minsan ay puno ng hiwaga. Naroon kami, dalawang lalaking nagmahal, dalawang pusong pumili. Yun pala ang itsura ng one great love. May liwanag, may kapayapaan. Yung pagmamahal na kahit anong lamig ng hangin ng Baguio, hindi kayang patayin. Sa lungsod kung saan nananatili ang lamig, natagpuan ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Hindi sa fireplace, hindi sa kumot, kundi sa isang albularyo na natutong magmahal ng buong buo. At mula noon, ang Baguio ay hindi na lang basta lugar sa mapa, kundi tahanan ng pag-ibig naming panghabang buhay.